Maupay nga hulog, Sinirangan Visayas. Naritong muli ang Panaringsing News upang patuloy na ihatid sa inyo ang mga napapanahon at makabuluhang mga balita ukol sa kapakanang palipunan at pagunlad dito sa Rehiyon 8. Una sa hanay ng ating mga balita ngayong araw ay ang nakatakdang pagsasakatuparan ng Tara Basa Tutoring Program sa probinsya ng Southern Leyte. Sa matagumpay na implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program sa nakaraang 2 taon dito sa Rehiyon 8, ilang mga lokal na pamahalaan ang nagpahayag ng interes at layunin na ipatupad din ang nasabing programa sa kanilang lugar. Isa na rito ang bayan ng Silago sa Southern Leyte. Alamin ang kabuang detalye ng balita mula kay Maria Eden May Terceño. Sa katuparan ngayong taon ang replikasyon ng Tara Basa Tutoring Program sa bayan ng Silago, Southern Leyte. Ito ay matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng oryentasyon at pagpupulong sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 at ang lokal na pamahalaan ng Silago, Southern Leyte upang simulan ang replikasyon ng Tara Basa Tutoring Program sa nasabing bayan sa pamamagitan ng technology transfer. Ang pagpupulong ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalawak ng saklaw ng programa matapos na formal na ipahayag ng LGU Silago ang interes at layunin nitong ipatupad ang programa sa kanilang bayan. Masusing tinalakay ang mekanismo ng technology transfer, gayon din ang magiging papel ng DSWD at iba pang partners sa magiging pilot implementation ng programa sa Silago. Ipinahayag din ng lokal na pamahalaan ng Silago ang pagkilala sa potensyal ng programa upang mapagtibay ang kanilang suporta sa edukasyon at literasiya at din ang kanilang planong maglaan ng taunang pondo para sa implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program sa kanilang bayan. Nabatid na bago ang nasabing pagpupulong, nagkaroon din ng virtual knowledge sharing on technology transfer na pinangunahan ng DSWD Field Office 12 kung saan naging sentro nito ang pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa LGU Kidapawan, ang kauna-unahang lokal na pamahalaan na naging matagumpay sa replikasyon ng programa sa pamamagitan ng technology transfer. Ang kanilang best practices at karanasan ay nagsilbing mahalagang gabay para sa LGU Silago. Samantala, nagpapatuloy naman ang paghahanda ng Tara Basa Regional Program Management Office para sa nakatakdang implementasyon ng programa sa rehiyon ngayong taon. Nakatakdang isagawa ang unang batch ng capability building activities para sa mga tutors at youth development workers sa Samar State University sa Catbalogan City at Northwest Samar State University naman sa Calbayog City ngayong darating na March 9 to 13, 2026. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ng mga tutors at youth development workers ng mga kasanayan at kaalaman sa pagsasagawa ng tutorial sessions at yun din pagpapadaloy ng nanay-tatay parenting sessions. Mula dito sa DSWD Field Office 8, Maria Eden May Terceño, Panaringsing News. Sunod-sunod man ang pagulan ay may naiulat pa rin sunog dito sa Rehiyon 8. Agad namang nagpaabot ang DSWD Field Office 8 ng tulong sa mga apektado. Narito si Mary Nel Lumangsaw para sa balita. Bagamat sunod-sunod ang mga pagulan dulot ng shearline at easterly sa rehiyon, ay may mga naitalaring insidente ng sunog sa buwang ito. Agad namang nagpaabot ang DSWD Field Office 8 ng tulong sa mga apektado. Sa Barangay 105, Tacloban City, isang pamilya ang apektado ng sunog at nabigyan ng 10,000 pesos cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Samantala, 2 pamilya rin ang naapektuhan ng sunog sa bayan ng Buntok, Southern Leyte, na kapwa nakatanggap ng tig 10,000 pesos na tulong pinansyal. Ayon sa pinakahuling datos ng DSWD Field Office 8, may nakastockpile na 154,336 family food boxes, 11,386 ready-to-eat food packs, at 16,706 other food and non-food items. Mayroon ring 3 million na standby funds na nakahanda para sa agarang disaster response sakaling mag-request ng relief augmentation ang mga lokal na pamahalaan na apektado ng anumang sakuna. Para sa disaster response updates, Mary Nel Lumangsaw, Panaringsing News. DSWD Field Office 8
isinagawa ang BBM Servicio Verification para sa mga benepisyaryo ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Narito ang kabuuang ulat mula kay Ivan Mautez. Isinagawa ng DSWD Field Office 8 ang verifikasyon sa mga benepisyaryo ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Kinasangkapan sa isinagawang aktibidad ang sistemang basta beripikado, mabilis ang serbisyo o BBM serbisyo. Layunin ng naturang hakbang na tiyakin na ang mga social pension beneficiaries ay rehistrado sa Philippine Identification System o PhilSys. Kasama rin sa verifikasyon ang pagkuha ng kanilang PhilSys Card Number o PCN na gagamitin sa iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. Nilinaw naman ng ahensya na ang BBM serbisyo ay hindi paraan upang mag-apply ng ayuda, cash assistance o anumang programa ng DSWD. Ito ay isang online platform na ginagamit lamang upang beripikahin kung ang isang kliyente o benepisyaryo ng DSWD ay rehistrado sa PhilSys. Patuloy naman ang panawagan ng DSWD sa mga benepisyaryo na makiisa sa mga nasabing aktibidad upang mas mapabilis ang pagproseso ng kanilang mga benepisyo. Ivan Malquez, Panaringsing News. Magandang araw, Sinirangan Visayas at Happy Friday sa lahat. Narito ang ating weather update ngayong araw ng Biyernes, February 27, 2026. Ayon po sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, ay kasalukuyan na wala tayong minomonitor o binabantayan na low pressure area sa loob man o labas ng ating area of responsibility. Ngunit patuloy naman po ang pagkiral nitong easterlies o ang hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nagdadala ng mainit at maalinsangan na panahon sa ating rehiyon. Inaasahan din po na ngayong araw ng Biyernes ay nakakaranas po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon sa iba't ibang bahagi ng ating probinsya sa rehiyon at bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan at posible rin po ang kalat-kalat na pag-ambon at bigla ang pagbuhos ng ulan sa pagsapit naman ng hapon hanggang gabi. Samantala, narito naman po ang lagay ng panahon ngayong araw sa iba't ibang probinsya dito sa ating rehiyon. Dito po sa bahagi ng Northern Samar, kung makikita ninyo, generally fair weather po ang kanilang nararanasan ngayon. 25 to 30 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Sa bahagi naman po ng May Samar, 22 to 32 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Dito naman po sa probinsya ng Eastern Samar, 23 to 31 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Dito naman po sa bahagi ng Leyte, dito sa atin, kung mapapansin po natin sa labas, mainit at maalinsangan po na hangin ang ating nararanasan, dulot pa rin ng easterlies. 25 to 31 degrees Celsius ang ating temperatura. Sa bahagi naman po o sa probinsya ng Southern Leyte, 25 to 31 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Samantala sa probinsya naman ng Biliran, 22 to 32 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Asahan pa rin po ang generally fair weather. Ayon po ito sa Pag-asa, na mainit at malinsangan ng panahon. Gaya nga ng sinabi ko, dulot pa rin ito ng easterlies. Pero posible rin po ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot lamang yan ng localized thunderstorms. At narito naman po ang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw sa mga piling lugar sa rehiyon. Partikular na po dito sa Palu, Leyte. Kung makikita ninyo, mula sa araw ng Sabado, bukas, hanggang sa araw ng Lunes, maglalaro po ang temperatura 23 to 29 degrees Celsius. Dito naman po sa bahagi ng Kaibiran-Biliran, ang temperatura ay 24 hanggang 29 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Basay, Samar, maglalaro po ang temperatura 24 to 29 degrees Celsius. At sa Borongan, Eastern Samar naman, kung makikita ninyo, garin pa rin po bukas hanggang Lunes, 23 to 28 degrees Celsius. Samantala po dito sa Northern Samar, partikular na po sa munisipalidad ng Allen, 24 to 28 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng probinsya ng Southern Leyte, partikular na po sa Silago, 23 to 27 degrees Celsius. At yan po ang update ng ating panahon ngayong araw po yan ng Biyernes,
At inuulit ko po kung mayroon man po tayong maranasan na paminsan-minsan na pag-ulan o bigla ang pagbuhos ng pag-ulan, dulot po yan ng pag-iral ng easterlies ngayon at mga localized thunderstorm. Para po sa karagdagang updates, bisitahin lamang hinggil sa programa at serbisyo ng ating ahensya. Gayon din po sa ating weather updates, bisitahin po ang aming nag-iisa at official Facebook page. Walang iba kundi ang DSWD Eastern Visayas. At of course, ang aming official na website, fo8.dswd.gov.ph. Live po na nagbibigay update mula dito sa DSWD Field Office 8. Ito ang inyong likod. Ito ang inyong local weather forecaster na si Maring Jen na nagsasabing ugaliin pong maging ligtas sa lahat ng oras sapagkat ang panahon man ay pabago-bago pero ang pag-iingat ay nasa inyo. Magandang araw, Sinirangan Visayas. Maraming salamat, Jenny Rose Bacale Agnila, para sa ating panaringsing weather update. Mahigit 100 kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas ang nagtipon sa Palo, Leyte para sa 3 araw na training sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kakayahang pangnegosyo ng mga benepisyaryo ng programa. Tunghayan ang balita tungkol dito mula kay Kirsty Badok. Mula February 11 hanggang 13, ginanap sa Palo, Leyte ang SLP Dunong Forum ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program. Dinaluhan ito ng mahigit 100 SLP participants mula sa iba't ibang probinsya ng Visayas upang palawakin ang kanilang kaalaman sa pamamahala at pagpapalago ng kanilang negosyo. Pinangunahan ng aktibidad ni Assistant Secretary for Promotive Programs Edmond Monteverde at DSWD Field Office 8 Regional Director Grace Subong. Nakapwa hinikayat ang mga kalahok na isabuhay ang kanilang mga natutunan. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng inobasyon, disiplina at sustainability sa pagpapatakbo ng negosyo. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa forum ang digital marketing, bookkeeping, savings, investment and insurance at digital innovation for business growth. Kinalakay rin ang wasto at etikal na paggamit ng AI tools gaya ng ChatGPT at Google Gemini sa pagpapalago ng negosyo. Isinagawa rin ang isang panel discussion kung saan direktang nakapagtanong at nakahingi ng payo ang mga kalahok mula sa mga eksperto. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa rin ng learning visit ang mga kalahok sa Women of Villa Sofia SLPA at Senior Santo Niño SLPA, dalawang matagumpay na asosasyon sa produksyon ng bangus. Dito nagkaroon ng palitan ng best practices at mga estratehiya sa pagpapatakbo ng negosyo. Ako si Kirsty Badokdok, Panaringsing News. Sa kauna-unahang pagkakataon, isasagawa ang Project Lawa at Binhi National Strategic Planning Workshop ng DSWD dito sa Eastern Visayas. Narito si Jenny Rose Bacale Agnila para sa balita. Higit kumulang 200 na partisipante mula sa iba't ibang rehiyon ang inaasahang lalahok sa Project Lawa at Binhi National Strategic Planning Workshop na gaganapin sa Palo, Leyte mula March 3 hanggang March 6. Layunin ng workshop na ito na palakasin ang koordinasyon, masusing pagpaplano at implementasyon ng proyekto upang mas mapabuti ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad. Itinuturing din itong pagkakataon para sa mga kalahok na magbahagi ng kanilang mga karanasan, matuto sa isa't isa at bumuo ng mga estratehiya na makakatulong sa mas epektibong pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Target naman ng nasabing programa ang 119,780 na benepisyaryo sa 71 probinsya sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng ganitong mga hakbang, hangad ng DSWD ang mas maayos at kapaki-pakinabang na serbisyo para sa lahat ng Pilipino. Para sa Project Lawa at Binhi Updates,
Jenny Rose Bacali Agnila, Panaringsing News. Para naman sa ating good news, tumungo naman tayo sa ating kwentong 4-piece ngayong araw. Narito ang kwento ni Jenny Elorde. Food vendor sa barangay Salawad, kung saan kanyang nasaksihan ang kanyang anak na si Mark Anthony na hindi lang graduate bilang magna cum laude, kundi naging top 7 din sa board exam. Ito ay isang pagpapatunay na ang kahirapan ay hindi hadlang upang maging top sa buhay. Bukod sa tulong pinansyal, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng family development sessions ng 4-piece, nagbigay sa kanya ng dagdag kaalaman sa pagiging magulang at aktibong miyembro ng komunidad. Sa kasalukuyan, lisensyado ng agriculturist ang kanyang anak at inspirasyon ito, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi maging sa kanilang komunidad. Bilang miyembro ng isang women's organization sa barangay, hangad ng ina na maipakita sa kapwa niya solo parents at 4-piece beneficiaries na kayang lampasan ng kahirapan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tamang paggabay sa mga anak. Ang tulong ng 4-piece ay parang binhian niya. Kapag inalagaan ng sipag at tiyaga, mamumunga ng tagumpay. Muli ito ang kwento ni Jenny Elorde Mata mula sa Kabukgayan, Biliran. Patuloy nating suportahan ang official Facebook page ng WD Eastern Visayas para maging updated sa iba't ibang mga programa at serbisyo ng ahensya. Layunin naming ihatid sa inyo ang mga balitang mapagkalinga at may puso. Dahil kahit nasang sulok ka man ng Rehiyon 8, narito ang DSWD Eastern Visayas para lamang sa inyo. Ito si Karen De Los Santos Amable, Panaringsing News.